Balik Pilipinas na ang halos 40 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Nigeria. Bago niyan, may mahigit 100 namang pinagtrabaho sa mga scam hub sa Laos at Myanmar ang nirepatriate. Kung paano sila naloko sa recruitment sa pagtutok ni Mark Salazar. 39 na Pilipinong biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria ang sa wakas ay nakauwi na sa Pilipinas kagabi. Dagdag sila sa iba pang biktima ng human trafficking na napauwi sa bansa. Mula July 31 hanggang August 9 ay may 77 nang naiuwi rin mula naman sa Laos, habang 37 ang mula Myanmar. Ayon sa IACAT o Interagency Council Against Trafficking, kung hindi nakatakas, ni-rescue ng mga otoridad ang mga Pinoy mula sa mga scam hub sa Laos at Myanmar kung saan sila pinilit magtrabaho. Online sila na-recruit at pinangakuan ng magandang trabahong may malaking sahod at mga benepisyo. Based doon sa mga statements ng mga victim witnesses natin, love scam yung karamihan. Iniinganyo nila na mag-invest sa isang fake na cryptocurrency only to find out walang ganung nawawala investment. Meron silang quota na 3 clients daily. Kung hindi sila magkakaroon ng 3 clients, sila rin ay tinatakot na sasaktan at ihuhulog doon sa Mekong River. Kung sakaling gusto na nilang umuwi, sila ay pinagbabayad doon sa mga ginastos. Lahat ng ginastos. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula nitong Enero, mahigit 600 Pilipinong biktima ng human trafficking ang naiuwi mula Cambodia, Laos, Myanmar at Thailand. Halos 100 sa kanila, iligal na lumabas sa bansa sa pamamagitan ng outdoor exit at sumakay ng bangka mula Palawan, Tawi-Tawi, Sulu at Zamboanga. Napakahirap po talagang bantayan lahat yan. Archipelago po yung geography ng ating bansa. Imposible po na maglalagay po tayo ng Bureau of Immigration station. Hindi rin daw lahat ng nire-repatriate o pinauwing Pilipino ay biktima dahil may mga pagkakataon daw na napapag-alamang ang iba pala sa kanila ay mga recruiter. 15 na ang inaresto at sinampahan ng DOJ kaugnay niyan. May mga kinasuhan rin dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Paalala ng Department of Migrant Workers sa mga naghahanap ng trabaho abroad. I-check din kung yung job order, yung job offer na inaano sa inyo, yung job offer sa inyo ay talagang vetted na job order at aprobado ng Philippine government. Huwag magta-transact at lalong huwag magbabayad ng kahit na ano sa labas ng opisina ng isang recruitment agency. All transactions should be there inside the office of the agency and everything should be documented. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.